Kaya nga sila nandiyan dyan, no? PBBM na galit sa pambabastos ng staff. Ni-recall na to kasi po, hindi naman tama. Dapat lahat inaasikaso. Ngayon, kung napapagod sila sa pag-asikaso, pahinga muna. Ang utos ng Pangulo, tulungan lahat ang ating mga kababayan, mga OFWs. Hinihingi din namin po sa inyo na magdahan-dahan sa pananalita. Napakasakit po sa amin na binansagan siyang dating Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, isang terorista. Of all people, si Ali Khamenei pa yun pinagtanggol. Donald Trump, if Iran does anything that stops the flow of oil within the Strait of Hormuz, they will be hit by the United States of America 20 times harder than they have been hit thus far. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Kaya po mga kababayan, yung ating Pangulong Bongbong, na-blood yung ating Pangulo, nagalit na siya kasi inapi itong OFW. Sabi rito, PBBM nagalit sa pambabastos ng staff ng MWO sa mga OFW sa Bahrain. Mali naman talaga po. Kaya nga sila nandiyan dyan, no? PBBM nagalit sa pambabastos ng staff. Ni-recall na to, napanood ng ating Pangulo doon sa habang nasa Amerika siya for the meeting sa United Nations. Napanood ng ating Pangulo. Marcos dismayed mad at MWO staff disrespectful exchange. Nagalit yung ating Pangulo. Pakita ko yung poging-poging presidente. Kasi po, hindi naman tama. Dapat lahat inaasikaso. Ngayon, kung napapagod sila sa pag-asikaso, pahinga muna. Kung talagang hindi nila kaya yung trabaho, dyan sa Bahrain, di umalis na lang. Anyway, tinanggal na po. Inawi na dito sa Pilipinas. Press con si Jose Castro. Sa Amerika ito, mga kababayan. Ang utos ng Pangulo, tulungan lahat ang ating mga kababayan, mga OFWs, lalong-lalo na yung mga naiipit ngayon sa nangyayari sa Middle East. Ang isang public servant ay hindi po dapat na umabuso sa kanilang kapangyarihan. Correct. Walang dahilan ang pagyayabang o pagwawalang bahala sa ating mga kababayan. Hindi po pinalagpas ni Pangulong Marcos Jr. ang pangyayari sa pagitan ni MWO Bahrain employee Anthony Alermo at mga overseas Filipino workers doon. Pinangalanan na pala. Hindi po ito ikit na tuwa ng Pangulo. Nagalit siya para sa ating mga OFWs dahil sa pagmamaltrato ng ilang public servant. Noong nakita ng Pangulo ang nag-viral na video na nagpapakita kay Alermo sa hindi magandang pagtrato sa mga OFWs, ay agad niyang inutusan si DMW Secretary Hans Leo Kakdak na mag-imbestiga at umaksyon sa naturang insidente. Sa ngayon ay nirecall na si Alermo sa kanyang home office habang nagpapatuloy ang administrative investigation laban sa kanya. Ang taong walang puso sa pagsisilbi ay walang puwang sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Uulitin po natin, ang utos ng Pangulo ay asikasuhin ang lahat ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga naiipit sa Middle East. Kung hindi po nyo nais na magsilbi sa ating mga kababayan ng buong puso, kayo na po ang voluntaryong bumitaw sa inyong posisyon. Correct. At ngayon po ay pwede na po ako tumanggap ng inyong mga katanungan. Resign. Yung tanong mula kay Joseph Morong, GMA 7. Yung hindi nagtatrabaho, mag-resign. Tulad ni Sarah. Hindi naman nagtatrabaho. Gusto pang Can we just get an mag-presidente. update on the issue of the excise tax? The letter that we are referring to, is that a certification of urgency on the part of the President to Congress? Yes, ayon po sa OES, nagtutulungan po ang opisina po ng DOF, OES at ng Office of the President para po mabigyan agad ng oras ang pagsasagawa ng batas patungkol po dito. At kapag po natapos na po at nagkaroon na po ng committee report, ay magkakaroon po ng certification of urgency na siyang ang Pangulo po mismo ang magbibigay. Committee report from Congress? Committee report from? From the Congress po.
So yun muna, sila muna yung gagalaw. Yes po. Okay, and then, well, essentially, the President sees this power as an urgent bill that the Congress should pass, no? Yes, of course. Yan po yung nakikita po ng Pangulo. At lalo po at napapanahon ito sa ngayon. Ma'am, just as an aside, anong policy natin sa repatriation? Because there have been criticisms na we're not repatriating our OFWs soon enough like the other countries. So what's our policy and what have we done with respect to that aspect? Okay. Nagkaroon po ng airspace closure, February 28. Nagkaroon po ng special cabinet meeting, March 3. Agad-agad po nagpatawag ang Pangulo ng meeting at doon po napag-usapan kung paano po mai-repatriate ang ating mga kababayan mula sa Middle East. Inalala po ng Pangulo ang maaaring danger kung agad-agad pong maililipad ang ating mga kababayan, kung patuloy po ang sa pagbobomba o yung mga attacks, no, sa pagitan ng mga bansa na kinapalulooban po sa Middle East. Pero maliban po dyan, March 3 hanggang ngayon ay napakita na po ng DMW na halos 400 po na OFWs at may ilang pong mga dependents ang naipauwi na po sa ating bansa. At yan po ay winelcome din po ng DMW at ng OWA. So charter. Sa ngayon po, nagbigay po rin ng ulat ang DMW. Ang sabi po nila, today 16 Israel OFWs from Tel Aviv traveled by land to the southern Israel town of Eilat, which borders Egypt via the Taba border crossing. These 16 OFWs crossed the Egyptian border and will take the Cairo to Muscat to Manila flight with ETA Manila on March 11, 9:30 p.m. Philippine time. We have 20 Dubai OFWs with 9 OFW dependents who traveled from Dubai to Oman via the Katman Malaha Kita mo. border crossing. Tuloy-tuloy Oman. pala yung Upon repatriation. crossing the Omani border, travel to Muscat and take the Muscat to Manila flight with ETA Manila on March 10, 9:30 p.m. Philippine time. By air, may commercial flight. Masama of na naman 14 yan ang loob OFWs ng from mga Emirates DDS. Airlines O, flight that wag fly sasama out yung of mga Dubai. DDS ha. Chartering from Riyadh, a chartered repatriation Diyan flight lang to kayo, Riyadh, mga Saudi DDS. Arabia. Earliest possible Kahit departure maipit is kayo March ng 14, gira. 2026. The operation will be funded through the Emergency Repatriation Fund managed by OWA. From UAE, Pasundo currently kayo kay finalizing Sarah. the flight arrangement. So yan po, chartered po. So you have two chartered, Riyadh and UAE. You have the total number of OFWs returning. Sa ngayon po ay wala pong ibinigay pa na detalye kung ilan po ang OFWs pero isinasagawa po ito. Itatanong po natin kay Secretary Hans Kakdak yung patungkol po dito sa arrival po or rather departure ng March 14, 2026 kung ilan po na OFWs natin o mga kababayan po natin ang makakasama po sa biyaheng ito. Ayan po naman. Sunod na tanong mula kay Harleen Delgado, ABS-CBN. Good afternoon, Yusek. Yusek, the Philippine peso weakens to an all-time low at the end of Monday's trading at 59.50. I understand the factor din yung Middle East tensions, but how is the palace viewing this? Would there be any intervention po on the part of the administration? Yes, nakita po natin na ito ay talagang maaaring mangyari dahil sa nangyayari po na issue sa Middle East at mukhang ito po talaga ang consequence. At nadinig na rin po natin ang Bangko Sentral patungkol po dito. At kung magtutuloy-tuloy po ito ay magkakaroon po talaga ng intervention. At yan naman po ay sasang-ayunan din po ng pamahalaan. Sunod na tanong mula kay Sa ating pagkakaalam ay magkakaroon ng increase sa rate sa interest. Yun po ang ating nalalaman. Sunod na tanong mula kay Rafi Ayang, Daily Tribune.
Ma'am, dun sa very apparent na panic buying lang ng ating mga kababayan, may suggestion or may payo ba ang palasyo para sa kanila dahil parang nagkakaubusan at nagkakaroon ng hysteria? Sa ngayon po, ang sabi naman po, tulad ng aking sinabi kahapon sa DTI, wala naman daw pong movement ng price sa mga basic commodities natin sa NCR at sa ibang mga region. At kung mayroon po na magkakaroon ng abnormal price increase na hindi na po nararapat sa ngayon, maaari po nilang agad-agad na ito ay ibigay at ipaalam sa DTI, pati po sa DOE. Sabi po natin, March 10 talaga pong magkakaroon ng increase ng presyo sa ating fuel. Asahan po yan. Pero pinangako rin po ni Secretary Garin na staggered basis po ang gagawin ng mga oil companies sa kanila na pag-usapan. So, mahirap po talagang mag-speculate kung anong dapat gawin ng ating mga kababayan dahil sa nangyayari po ngayon. Pero ang nais lamang po ng pamahalaan ay talaga pong ihanda lang kung anong mangyayari sa atin dahil hindi po natin maiiwasan to. Hindi man po ito nagaganap at hindi ito ang kagustuhan ng ating gobyerno. Pero dahil sa tensyon na nagpapatuloy sa Middle East, kailangan po talagang paghandaan ng mga kababayan natin. Pero hindi po kailangan magkaroon ng panic buying dahil kumpleto naman po at ina pa po ang supply, lalo-lalo ng ating fuel at ng ating mga basic commodities. Ano naman yung masasabi ng, or parang banta nyo sa mga hoarders naman, lalo na ng fuel supply? Alam naman po natin na may batas sa mga aksyon ng hoarding, profiteering, na inaabuso ang itong klaseng sitwasyon na hindi naman kinakailangan na sila ay magtago o lumaki po ang kanilang kita or tubo dahil hindi pa po ito napapanahon. So, kapag ka po kayo ay nahuli na lumalabag sa batas, nahuli na nag-hoard or umaksyon or gumawa ng isang profiteering, hindi po kayo tatantanan ng ating pamahalaan dahil kayo po mismo ay madidimanda at kakasuhan. Sa tanong na kayo, Florence Davis. Yung sa kanina habang nag-speech ko si President, may mga nakapansin ko na nagpuna siya ng nose niya kanina. Okay. May sipon po ba siya or nilalamig lang po sa loob ng Hindi ko po natanong kung siya ay may sipon, pero siguro dahil sa sobrang lamig, baka normal lang. Kahit naman po tayo, ako nga po medyo kumakati-kati ang lalamunan, siguro normal lang sa weather. Pero, he's okay. He's okay po. Hi, Ms. Claire. Yes po. So yesterday, when we spoke to Ambassador Babes Romualdez, sabi niya, having a seat at the Security Council is going to be a major impact for us since we all know the United Nations is an important body and it is the one that has decided on our arbitration award. So does this imply na that if and when the PH is given a seat at the table, the enforcement of the arbitration award will be a priority? What would be the PH government's focus when it comes to having that seat? And what is the end goal in mind ba? Kasi diba, when you embarked on something, what was the end goal in mind for having that seat? Ang pagiging miyembro po at nabigyan po ng non-permanent seat sa UN Security Council, hindi po ito ibig sabihin na sariling interes lang ng Pilipinas ang ipaglalaban or madidinig na boses mula sa Pilipinas. Ang sabi nga ito ay, it's not all about us, it's all about everybody. Kung anumang bansa ang may kinakaharap patungkol sa mga peace and security, kailangan lamang pong madinig din ang Pilipinas kapag naging miyembro po tayo ng UN Security Council dahil ang boses na ito ang maaaring makapag-ambag para sa pandaigdigang kaligtasan, kapayapaan at seguridad. Maaari po at since tayo naman po ay meron din sariling issue patungkol sa ating kapayapaan at seguridad, hindi maiiwasan na ito ay matalakay. Pero ang Pilipinas po ay hindi lang pang sarili, kundi pang kalahatan. Dahil ito po ay hindi lang pribilehyo, ito ay responsibilidad.
hindi para sa bansa lang, kundi pang sa lahat ng bansa, especially sa Asia. Okay. Wala nang tanong, malaki. Guidance lang. Okay. Discuss ba yung Middle East crisis? Babanggitin ko po kung ano ang napag-usapan nila. Ayan. Okay, sa kanilang bilateral meeting, nabanggit po ni UN Secretary General Guterres, pinupuri po niya ang Pilipinas sa pamumuno po ng ating Pangulo dahil sa pagpopromote ng peace and democracy sa ating bansa. At sinabi rin po niya na full support po ang UN para sa Philippines chairship to the ASEAN. Binanggit din po niya ang crucial role ng ASEAN in strengthening global cooperation. He commended ASEAN for upholding the primacy of international law and its full respect for the UNCLOS. He also wished the President the best in campaigning for our candidature. The Philippines has been known in the UN as the bridge builder, and he wants to see and hear the voice of the Philippines in the UN as loud as possible. Kay Pangulo naman po, nabanggit naman po ng Pangulo at ipinagmalaki niya po ang ating pagiging partner, a proud partner of UN at bilang one of the founding members ng UN. Ipinaalala rin po ng Pangulo kay Secretary General Guterres ang kanilang naging meeting noon patungkol po sa pag-develop at pag-progress ng BARM. Masaya po ang Pangulo na inireport na magkakaroon na po ng kauna-unang eleksyon sa BARM sa September this year. Although, meron pa pong bill na nakapending po ngayon sa Congress patungkol po dito. At pinasalamatan din po ng Pangulo ang UN for playing an important role in the development of BARM. At more specifically for the financial support of UN agencies for the progress and development of the region. At nagpasalamat din po si Pangulo kay Secretary General Guterres. Nagbiro pa po siya na inakala po niya na ang huli niyang pangangampanya ay nangangampanya siya bilang Pangulo. Pero ngayon po ay nangangampanya siya para sa Pilipinas para maging miyembro po sa UN Security Council. At sinabi po niya, we know what needs to be done and how we can contribute to the balance of power in the world. Yan po ang sinabi ng ating Pangulo. What is our chance na mag-West? Mahirap mag-speculate pero siyempre inaasahan natin ang positibo. At kaya po yan ang ginagawa ng Pangulo para makita po ng mga miyembro sa General Assembly na karapat-dapat po ang Pilipinas na magkaroon ng non-permanent seat sa UN Security Council. Officially, 160 ba yung votes na kailangan? 160? Two-thirds, para 66.7% of the 66.7%. 60 plus na. Yun yung ating pagkakaalam, ha? So, yun ang nakita natin. Pero ibibigay ko po sa inyo yung pinaka-detalye kapag nakuha na po natin. Sorry, Quick clarification na po. So, it's not off the table. It's not a priority, but it's not off the table. Ang patungkol po sa West Philippine Sea? Of course. Opo. Clarification lang sa emergency powers. Proseso nun. President will wait for the committee report and then saka siya mag-certify as urgent because ang idea of a certification of urgency is that it's a signal to Congress that we need to fast track it. Right? Pero hindi po agad makakapagbigay ang Pangulo ng Certificate of Urgency kundi naman po niya nakikita yung pinaka-report or yung bill. So, kailangan po niya mabasa yon kung ito'y naaayon din sa dapat na makuha na power ng Pangulo para po i-certify as urgent. Kasi yung version na gusto ng Yes. Presidente. Na nararapat sa panahon ngayon. And what's the part of DOE in this? Di ba dati? Yes, part po siya. Pati ng Paano DOF. gagawin yung input ng DOE? Ano yung input? Kung bakit kailangan. Kasi po, tungkol to sa energy eh. So, kailangan po ang DOF, DOE.
Yan, ma'am, may latest na po ba dun sa 54 na gasoline station na yun? Hindi ko pa po sa ngayon natanong muli si Secretary Sharon Garin. Tingnan po natin. Maya-maya po ay tatanungin ko dahil magkaiba po tayo ng time. Ma'am, clarification with regard to repatriations. You said that February 28, yung airspace closure March 3, you had a special cabinet meeting. When did we start repatriating our OFWs, just for the record? Sa ating pagkakaalam, inutos po agad ng Pangulo. After that meeting, nag-utos na po ang Pangulo, even before. Yan ang po ang gusto ng Pangulo. Iniisip lamang po ng Pangulo at that time kung paano ligtas na makakapag-travel yung ating mga kababayan dahil nga po baka maipit sa mga atake ng bawat bansa. So yun lang po ang tingnan ng Pangulo. Pero hindi po ito nagpahinto sa Pangulo para ma-repatriate yung ating mga kababayan. When would we know the first time that we chartered a plane to get our Filipinos out of the Philippines? Okay, titignan ko po yung pinaka-detalye dahil ito lang po ang naibigay sa atin sa ngayon ng DMW. Maraming salamat. Ang sunod po na i-repatriate si Digong. Na-repatriate na pala si Digong mula sa Pilipinas papuntang Dahig. Nauna na nung last year pa. Kaya mabilis yung ating Pangulong Bongbong mag-arkila ng eroplano. Atat na si Lat Pansarili. Let's Sara lead now not in 2028, sabi ni Harry Roque. Para makauwi na siya, makalusot siya sa mga kaso niya sa Pugo, human trafficking. Huwag kami, Harry Roque. Umuwi ka rito. Face the music. Former presidential spokesperson Harry Roque renewed his criticism of the administration, calling Vice President Sara Duterte to take the lead in addressing the national concerns instead of waiting for the next presidential election. Let Sara lead now, not in 2028, Roque said in a statement. The remark comes after Roque earlier appealed to President Marcos Jr. to temporarily hand over presidential authority to the Vice President amid escalating tensions in the Middle East and concerns over the welfare of Filipinos working in the region. Bakit? Anong gagawin ni Sara? Kung gusto niyang mag-evacuate ng mga Filipinos, gawin na niya ngayon. Mag-organize din siya ng sarili niya evacuation effort, repatriation effort. Ba't kailangan na i-relinquish sa kanya? Gumawa din siya sarili niyang repatriation. Bakit hindi siya magrenta ng sarili niyang eroplano? Pakiusap kay Marcos sa kabila ng putukan sa gitnang silangan, sabi ni Harry Roque. At yung bisyo at karamdaman na mukhang pinagtatakpan, pakibigay mo maski panandalian at ang kapangyarihan ng tanggapan. May bisyo kang kalukuhan mo. Ikaw yung kitang-kita na may bisyo. Hinday Sara, dahil kailangan ng ating mga kababayan ang mabilisang tulong, lalong-lalo na ang mga kababayan natin sa gitnang silangan. Please lang, napaka-incompetent BBM. Bakit mo nasabi? Sino yung competent? Si Sara, na hindi man nagtatrabaho? Hindi nga naayos yung delivery ng mga pagkain sa mga bata sa DepEd. Pinabulo. Yung ating Pangulong napakarami ng nagawang trabaho. Pati mga OFW, tingnan ninyo. Dire-diretso ang repatriation ng gustong umuwi. Yung ayaw umuwi, hindi pinipilit. So, ibigay ko sa inyo itong sinasabi ni Robin Padilla. Kasi nagagalit siya. Hinihingi din namin po sa inyo na magdahan-dahan sa pananalita. Napakasakit po sa amin na binansagan siyang dating Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, isang terorista. Of all people, si Ali Khamenei pa yun pinagtanggol ni Robin Padilla. Pakinggan natin yung sinasabi ni Robin Padilla, mga kababayan. Sayang talaga pasweldo dito sa taong ito. Kapayapaan na walang katarungan. Mga panawagan ng kapayapaan na walang katarungan ay nakakasakit po ng aming mga damdamin. Ang pumanaw na Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei ay tinuturing ng mga Muslim na spiritual leader. What? Hindi lamang po siya isang matatawag na leader. Sayang pasweldo dito. Spiritual leader po. Kung Proud na meron po proud siya kayong kay Ali tinatawag Khamenei. na pope, meron din po kaming tinatawag na spiritual leader. Hinihingi din namin po sa inyo na magdahan-dahan sa pananalita ng mga salitang terorista sapagkat kinikilala po namin na si Khamenei ay apo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
napakasakit po sa amin na binabansagan siyang isang terorista. Hinihingi po namin sa inyo na magdahan-dahan lamang po sa mga panawagan sapagkat nakakasakit po kayo ng isang religion. Nakakasakit daw ng religion. Kung nasasaktan po kayo, dahil sa kagagawan po ni Ali Khamenei na spiritual leader ninyo na mga Muslim, masakit pala yon. Talagang masakit ang katotohanan. Truth hurts, sabi po sa kasabihan. Tinawag siyang terorista kasi tinirorize niya yung mundo. Dati silang close allies. Yan ang pinagmamalaking religion ni Robin Padilla, ang nag-terrorize sa dating magkaibigan sana. Ito na ngayon na nangyayari. Patayan dito, patayan doon. The two nations maintain strong economic, military, and intelligence ties, with Iran serving as a key non-Arab partner in the region. The pre-1979 relationship, diplomatic recognition, Iran was the second Muslim majority country to recognize the State of Israel in 1948. Nang ipakanak as a nation ang Israel after almost 2,000 years of wandering Jew, na naging wandering Jew, walang bansa, comes now the fulfillment of the prophecy, and that happened in 1948, mga kababayan. The nation of Israel was born. Again, the rebirth of the nation of Israel. Nirecognize siya ng Iran. At nagkaroon sila ng strategic cooperation. They work together under the periphery doctrine, sharing intelligence and security interests against mutual threats. Nagtutulungan sila para lang ma-educate tayo, mabigyan tayo ng konting background ng bakit nag-aaway, nadamay tayo rito sa gulo because of the economic impact. Iran was a major supplier of oil to Israel, and they operated a secret pipeline. May sikretong tubo pa pala. Nagsusupply yung Iran ng oil sa Israel mismo. Then, may military ties sila. The two nations engaged in joint projects to develop advanced weapon systems known as Project Flower. Pero nung 1979, tinapol po yung Shah of Iran, yung king. The revolution after the 1979 Islamic Revolution, the new government led by Ayatollah Khomeini cut all ties with Israel. Pinutol, doon na, laging sinisigaw niya, mga kababayan, death to Israel, death to America. Kasi ang tingin ng mga Ayatollah sa Israel, ang bansag niya, Satanas, terrorizing now Israel in America. And the West, all the allies. Ganon ang history niyan. Ngayon, ang tanong kay Robin Padilla, sino ang may sala? Ang may sala, yung religion ninyo. Ang tingin kasi sa Israel, Satanas, baliktad eh. Comes now the ideological shift. Iran stopped recognizing Israel's legitimacy, calling for its elimination and viewing it as a hostile entity. Iran became a major supporter of groups opposed to Israel such as Hezbollah and Hamas. Ito yung pinifinance niya. Walang tigil, mga kababayan, ito sa pag-atake sa Israel with an objective of wiping out Israel from the map of the world. So, masisi mo yung mundo, yung Amerika ni Israel, masisi mo kung nilabel sa as a terrorist regime. And Ayatollah Khomeini, and Ali Khamenei, Ayatollah yung nauna, Ruhollah Khomeini, yung tatay. Dito si Ali Khamenei, yung kamamatay pa lang, ineliminate ni Trump, labeling them as terrorist regime. Walang tigil sa pagbabanta. Hindi man sila inaano, tapos dinidefend ni Robin Padilla. Wag daw tawagin. Paano hindi tawagin na yung ginagawa nila, gawaing terorista? So hindi tayo anang tumawag sa Iranian leader ninyo na terrorist. Nilabel siyang terrorist because of terrorism. Sponsoring terrorism. Carry out terrorist attacks against Western targets in the region. Its Special Operations Unit, the Quds Force, is known to provide arms, training, and financial support to militias and political movements across the Middle East, including Bahrain, pati yung mga kaparehas na mga bansa, Arab countries, Muslim din, biniktima. Tulad ngayon, binobomba niya. Ang kaaway niya, Israel, Amerika, pati United Arab Emirates, pati yung mga neighboring countries, Kuwait, yung Saudi Arabia, dinamay.
Bahrain, Iraq, Lebanon, Palestine, Syria, and Yemen. A number of countries, Argentina, Albania, Australia, Bulgaria, Denmark, France, India, pati sa India po. Inubos niya. Kenya, Sweden, Thailand, nakarating pati Thailand. United States have accused Iran's government in the Islamic Revolutionary Guards Corps of plotting assassinations or bombings in their countries and others against perceived enemies of Iran. In response, economic sanctions against the Iranian regime have been imposed by many countries in the United Nations. The first sanctions were imposed by the United States in November 1979 after a group of radical students seized the U.S. Embassy in Tehran and took hostages. Kaya sabi ni Hegseth, But under President Trump, we are finishing it. Their war on Americans has become our retribution against their Ayatollah. It took the 47th president, a fighter who always puts America first, to finally draw the line after 47 years of Iranian belligerence. He reminded the world, as he has time and time again, being an American means something unbreakable. If you kill Americans, if you threaten Americans anywhere on earth, we will hunt you down without apology and without hesitation, and we will kill you. President Trump has also been very consistent. Crazy regimes like Iran, hell-bent on prophetic Islamist delusions, cannot have nuclear weapons. It's common sense. Many have said it, but it takes guts to actually enforce it, and our president has guts. Iran's stubborn and self-evident nuclear pursuits, their targeting of global shipping lanes, and their swelling arsenal of ballistic missiles and killer drones are no longer tolerable risks. Iran was building powerful missiles and drones to create a conventional shield for their nuclear blackmail ambitions. Let me say that again. A conventional shield for their nuclear blackmail ambitions. Our bases, our people, our allies, all in their crosshairs. Iran had a conventional gun to our head as they tried to lie their way to a nuclear bomb. It almost worked under Obama and his terrible deal, but not under this president. Turns out the regime who chanted death to America and death to Israel was gifted death from America and death from Israel. This is not a so-called regime change war, but the regime sure did change, and the world is better off for it. Today, in their desperation, the enemy is unmasked, as Iranian missiles and drones rain down indiscriminately on the hotels, airports, apartments, and other civilian targets of their neighbors. Cowardly terrorist tactics from a regime that for decades has trafficked in cowardly terrorist tactics, lies, death, and destruction to this day. However, the sanctions have not significantly impacted the country's relationship with its proxies. The United States Department of State estimated that Iran spent more than $16 billion in support of Assad regime and its proxies between 2012 and 2020. A period in which Iran funneled more than $700 million to Hezbollah. Ang daming pera, mga kababayan, na imbes mga kababayan gamitin para sa tama, pantulong sa mga mahihirap na bansa, sa walang makain, ginagamit nila para i-finance ang terrorist attacks. Tapos ayaw ni Robin na nakakasakitan niya ng damdamin na tawaging terorista. Alleged activities in other countries, Albania, yung mga Argentina, Australia, Bahrain, Denmark, France, India, Kenya, Netherlands, Sweden, Thailand, United States, Venezuela, pati yung September 11 attacks pala sa Amerika. The US indictment of Bin Laden filed in 1998 stated that Al-Qaeda forged alliances with the government of Iran and its associated terrorist groups, Hezbollah, for the purposes working together against their perceived enemies. The 9/11 Commission report stated that 8
to 10 of the hijackers of the 9/11 previously passed through Iran, and their travel was facilitated by Iranian border guards. The report also found circumstantial evidence that senior Hezbollah operatives were closely tracking the travel of some of these future muscle hijackers into Iran in November 2000. Kita ninyo. Pagkatapos sabi ni Robin, hiningi namin po sa inyo na magdahan-dahan sa pananalita. Napakasakit po sa amin na binabansagan siyang dating Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, isang terorista. Di anong gusto mong itawag sa kanya? O ngayon, nagbanta na si Trump. May bago siyang warning. Donald Trump, if Iran does anything that stops the flow of oil within the Strait of Hormuz, they will be hit by the United States of America 20 times harder than they have been hit thus far. Additionally, we will take out easily destroyable targets that will make it virtually impossible for Iran to ever be built back as a nation again. Death, fire, and fury will rain upon them. But I hope and pray that it does not happen. This is a gift from the United States of America to China and all of those nations that heavily use the Hormuz Strait. Hopefully, it is a gesture that will be greatly appreciated. Thank you for your attention to this matter, President Donald Trump. Pag inatakian niya namin, regalo ko na niya ito sa China at sa kay Putin. Death, fire, and fury will rain upon them, sabi ni Trump. Pasalamat tayo mga kababayan. Finally mga kababayan, may matapang na leader na tinuldukan itong walang tigil na terrorist activities ng Iran. Pero yung leader po, yung mga Iranians, maraming Iranians ang tuwang-tuwa dahil po sa ginawang attacks, intervention ng Israel. So liberating the Iranians. Iyon nangyayari ngayon. Bye-bye po. God bless mga kababayan. Swimming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengsa Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.